Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Okay. Sorry. Ano yung gustong iparating sa inyo ng person ninyo? Tulungan natin kayo, ano? Maaring resonate po kayo. Mag-comment lang po kayo dyan sa sumama ba kayo sa Bukang Liwayway at 2 AM natin? Alam ko pong mahirap-hirap yun. Pero, tiis-tiis lang. Basta matulog lang kayo ng maayos, okay po yun. Yun po ang pinakamalakas na prayer natin, ano? Tiis-tiis lang tayo mga love ko. Okay? Available na po yung prayer na gagamitin nyo sa 2 AM at sa Bukang Liwayway pala. Okay? So, anong gusto sabihin sa inyo ng person ninyo? I want you to tell you how I feel. Okay. Possible. It was my fault, but I blame you. Okay. Oops, tumalon. Sorry. Ayan. Wait lang. Relax lang kayo. Nagmamadali yung mga cards ninyo, ha. Parang ang daming gustong sabihin. Oops. Uy, dalawa pang lumabas eh. The timing just wasn't right. May high pride na naman dito. I can't stop thinking of you. High pride kasi lagi ang issue talaga ng bawat isa. Sorry. Yan kasi talaga ang kalimitan ng lahat ng problema. Yung mga nararamdaman, hindi open. Yan, tinitiis. Okay? Nahihiya, hindi natin alam kung anong klaseng hiya yan, pero kung paiiralin ninyo yung hiya, talagang masisira kayo. Kung hindi naman kayo yung hiya na parang meron pa rin, ano bang tawag dito? Meron pa rin boundary, yan sinasabi niya. Okay? So, pride kasi, ang pagiging pride kasi itong nangyayari, nasisira ang relasyon ninyong dalawa. Okay? So, sa mga gusto po mag-order ng ating dwarf, ang ating friend na dwarf, available po yan, na pwede nyo po yan ilagay sa ating business. Magiging kaibigan po natin yan, magbabantay po siya ng blessings or nangaakit. Alam nyo, tatawag yan ng magandang customer or magandang income. Okay? Marami siyang matutulong, maitutulong. Okay? Financially, lahat naman ang alam ko po maraming gumagawa niyan, but ibahin niyo po yung galing sa akin. Okay? Rinitual po talaga yan ng maayos. Actually, ang dami pang hindi pa tapos. Kasi nga, riniritual. Hindi po yun agad-agad na linalabas namin. Okay? Maraming salamat po kay ma'am na hindi ko na lang babanggitin yung pangalan niya. Talagang dumayo pa sa akin. As in, bagsak talaga yung business niya that time. Walang-wala po talaga siya. Kasama niya yung anak niya pumunta dito. As in, talagang wala. Hindi ko na ibibigay ang details kasi baka marinig pa ng mga nasa paligid niya na baka siya yung tinutukoy ko kasi mahilig nga siya manood sa akin. Okay? So, ngayon, salamat naman sa Diyos na pinagbigyan tayong tulungan si ma'am kasi ngayon, kahit papaano hindi siya nasi-zero o yung business nila dahil maganda po ang flowing. Okay? So, pumunta tayo dito sa person ninyo, the lovers. Someone na hindi nakaka-move on sa'yo. Sobra kanyang iniisip. Sa sobrang pag-iisip niya sa'yo, napapanaginipan kanya. Promise. Itong tao na ito, hindi to magtatagal, magsusorry to sa inyo, at parang pupuntahan kanya. Yan. Oh my God. Sinasabi ko pa lang na pupuntahan kanya. Parang susuyuin, may nasisense ako na pang, okay, wait. Wow. Yan communications. May magbabalik na komunikasyon. Meron akong nakikita na kailangan mong, kailangan niyang sumugal. Kasi, nasaktan ka niya eh.
So, kung ano man yung kaya niyang isugal ngayon na alang-alang sa'yo, gagawin niya. Halimbawa, meron siyang kailang iwan na kapatid, lalayuan. Kasi nga toxic yung kapatid, possible po na natuturuan, 'di ba? Meron mga ganon. Meron din kamag-anak o yung nanay niya, pero hindi naman totally yung iiwan talaga as in hindi nakikilanin. Yung maglalaylo lang siya. Nakikinig lang itong person mo, hindi naman totally na parang sumasang-ayon siya sa lahat ng negative na nang naririnig sa'yo. Okay? Naintindihan? Naghihintay siya sa iyo Nine of Cups. Naghihintay pala yung tao na ito. So, tama ako, hindi pa rin makamove on yung person ninyo. Mukhang magmamadali ito, kakausapin ka. Okay, ang tanong, pagbibigyan mo ba yan? Yun ang tanong naman natin, 'di ba? Kung laging yung person ninyo, kung gusto kayong kausapin, pagbibigyan mo ba? Meron ako nakikita, medyo irritable yung person ninyo, ano? Irritable siya. Possible na may problema sa work, possible na may problema sa financial, tumulong din po kayo. Ano? Kapag ganun po, stress po yung person ninyo, tulungan nyo po sila. Okay? Kasi bakit? Baka po itong person mo yung nag-handle lahat ng bills, ng business, okay? Tumulong po kayo. May nakikita ako na parang napipressure siya. Okay? Lahat ng, even ikaw, kung may business ka man, napipressure din kayo. Kasi syempre, dapat kailangan yung maka-income. Kailangan nyo laging may paparating na or savings mas more. Pero nakikita ko, mukhang lalago ito. Mukhang lalago kung ano man pinaplano nyo. Okay? Lalago yan mga love ko. Supportahan ninyo yung person ninyo. Kung hindi na po kayo, wala na po kayo, mukhang meron siyang travel. May nakikita akong travel, pagkilos, paggalaw, may pupuntahan. Goods itong deal na ito. Kung meron siyang lakad na nabalitaan mo, kung meron siyang na deal, positive po ito. Possible na maganda po yung outcome ng pag-alis niya. Okay? Okay. So, ayan. Meron pala dito mga taong nasa paligid mo na parang, alam mo na yon, yung halimbawa, yung family, okay? Lagi naman talaga yung problema yung family ng no? Ako, sinuwerte lang talaga ako sa family ng asawa ko. Kasi sila ay yung ma-pride na ikakabuti. Ma-pride sila na parang hindi naman masama. Okay? Kami ng biyenan ko, as long as kaya niyang, ano bang tawag dito? Kaya niyang maghanap ng pera, maghanap ng paraan, hindi niya kami pinapahirapan. Never. Ang tawag doon ay pride na ikakabuti. Hindi niya kami binigyan ng problema. Never talaga. Sobrang blessed ko sa side ng asawa ko. Even yung mga, ano ba yung tawag ng kapatid ng asawa ko? Nakalimutan ko. Napaka-bless ko po. Napakabuti nilang tao. 'Di ba? Dapat po tayo, pag ganun din po, pag mabait po ang pamilya ng ating mga asawa, ay dapat din po ay maging mabuting tao din tayo sa kanila. 'Di ba? Pakitaan din natin po sila ng respeto. Depende na siguro, for sure, marami po talaga kayong nakikita ko dito na parang issue sa family. Inggitan. Yan. Talagang sa 100%, 99% na Pilipinong hindi magkakasundo. Even ibang lahi. 99% na hindi nagkakasundo ang pamilya. Okay? Bihira po yung katulad ko. Bihira po talaga, promise. Sa dami ng client kong hinahawakan ko, ang dami nilang problema sa issue sa family. Hindi ko sinasabing perfect ako. Siguro dahil din sa may kakayahan akong mag-akit ng positive energy, natatanggal namin yung negative, kaya napipigilan siguro yon. Kasi hindi yung pamamahay ko talagang protected by angels. So, even doon sa biyenan ko or yung mga mahal kong biyenan o yung yung mga pamilya ng asawa ko, protected sila ng angels. Kaya walang nag-aaway sa amin. Wala talaga. Hindi ko kayo iniinggit. Okay?
Alam ko naman na gustong-gusto niyo ng ganong family. But sana maisip ng mga ayaw sa inyo, natigilan niyo na 'yan, 'di ba? Sana pinagdadasal ko pa rin 'yan na sana ng Pilipino ay magkaisa lagi. Yung mamumuno yung pagmamahalan natin sa isa't isa. 'Di ba? Kung maalala ninyo, sino po yung friend ko dito sa Facebook account? Nakapag-post po ako hinggil sa aking katulong, 'di ba? Um, medyo nainsulto ako, nasaktan ako gawa ng hindi ko inayawan ko yung renta ng bahay nila. Kasi talaga hindi sa pagyayabang, enough ang sahod, mas sobra pa yung sahod na binibigay ko sa kanila. Hindi ko binibilang ito, hindi ko pinapaano sa inyo o sinasabi dito ngayon. Gusto ko lang mag-explain kung anong nangyari kasi maraming nangangamusta sa akin, kamusta ako. Nag-breakdown po ako kahapon. Kaya wala po akong upload. Hindi mo na ako kumausap ng tao. Kasi sobra akong nasaktan. Mahal na mahal ko po ang mga tao ko. Mahal na mahal ko po sila. Sobra akong magmahal ng tao. Mas mahal ko pa sila sa dugo ko. Totoo yan. Blood thicker than water, fuck off. Ay, sorry kung mag-ano dito sa YouTube. Ano ba yan? Nakalimutan ko. Sorry po. Hindi yon intentionally. Blood thicker than water, wala po yan sa akin. Hindi po ako naniniwala ng ganon. Mas masarap tumulong sa ibang tao kaysa yung kamag-anak mo. Yung dugo mo. Ipa-fast forward ko na lang ito. Alam nyo naman kapag family talaga, laging may lamat, laging may problema. Nandiyan na yung lolokohin ka lang, mamahalin ka lang kasi meron kang maibibigay. Kaya itong mga kasama ko, yung mga tauhan ko, mahal na mahal ko sila. Kasi bakit? Galing ako sa ganyang paghihirap. Kaya gusto kong mangarap din sila ng mataas. 'Di ba? So, hindi po ako nagdamot. Never ako nagdamot. Wala akong pagkukulang sa side ko. Alam ko naman na mahal nila ako. Siguro dala ng kahirapan, dala ng nahihirapan silang buhayin yung pamilya nila. Pati ako apektado sa nangyari na yun. So, alam niyo naman dun sa post ko na parang pinapasagot sa akin yung renta ng bahay. Kahapon po humingi na po sila sa akin ng sorry, silang mag-asawa. Nakapagsalita sila sa akin ng ganon. Nagalit sila kasi hindi ko, lahat kasi talagang binibigay ko kung ano yung kaya ko maitulong sa tauhan ko. Hindi po ito panunumbat kung nanonood man sila sa akin. Hindi po ito panunumbat. Mahal na mahal ko po talaga kayo. Wala akong pagkukulang bilang amo. Nagulat lang siguro ako nang nagalit sila sa akin nang inayawan ko sila sa renta. Pero para kasi sa akin, kausapin mo ako ng maayos. Magsalita ka kung anong kailangan mo. Hindi ako masamang tao. Kaso yung way kasi ng pagsasalita nila ay mali ang ginamit nila. Kaya nabigla ako. Nabigla rin naman sila. Kaya yun, nagkapatawaran na kami, nagsorry na sila, nagsorry din naman ako. Kasi baka ayoko kasi isipin na porkit katulong sila, maliit ang tingin nila sa sarili nila. Never ko yun ginawa sa kanila. Mahal na mahal ko yung mga katulong ko. 'Di ba? So, yun. Ang nangyari, tutulungan ko sila, mahal ko sila, silang pamilya ko. Okay? Kung itong mga client ko na to na pumupunta sa akin, hindi ko kilala,
Nakakausap ko lang sa video call, yung iba face to face, ngayon ko lang makilala, tinutulungan ko. Ito pa kaya itong mga kasama ko na araw-gabi, masaya, malungkot, nandyan sila sa akin. 'Di ba? Tutulungan ko pa rin sila. I know, sasabihin nyo sa akin, lalaki ang ulo, aasa yan sa'yo, ma'am. Hindi naman siguro yun mangyayari. Alam kong siguro yung way ng pagsalita nila, lumaki ang ulo nila that time. Pero, nung nag-usap-usap na kami, na-realize na nila yung mali nila. So, ikakat natin yon, mabait naman silang tao. Talagang hindi ko sila iiwan. Hindi ko sila ipababayaan. Mahal na mahal ko talaga sila. So, yon. To be honest, nangako ako na, ano man tawag dito, sasagutin ko na lang yung renta kasi sobra po talaga ang hirap nila. 3 anak, maliliit pa, nag-aaral pa. Tapos yung asawa hindi makapagtrabaho kasi nag-aalaga pa ng maliit. So, wala silang matakbuhan kundi ako. Ako lang ang natatakbuhan nila. Kaya siguro siguro sila nagalit sa akin na hindi ko sinagot yung renta. Wala na pressure na sila kasi siguro kinukulit din sila ng may-ari ng bahay. Kaya naintindihan ko na yun. Lagi tayong magpapatawad. Lagi tayong palakihin natin ang space ng puso natin sa mga tao. 'Di ba? Lahat ng nanonood sa akin, ng mga matataray dito, yung mga piling mayaman, piling sosyal, halay nako day. Huwag kayong ganyan. Lahat tayo mamamatay, anong makakasama natin kundi yung kabaong at lupa. Tandaan nyo yan. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabi na ubusin ninyo yung pera ninyo, ipatulong ninyo. Hindi naman ganon. Mag-save pa rin kayo. Kung magkasakit kayo, paano? 'Di ba? Ganun pa rin yun. Maging matalino pa rin tayo. Okay? So, wag na kayong mag-message sa akin. Okay na kami. Okay na po kami. At siguro tama din kayo, nalulumaki ang ulo nila, kaya sila ganun sa akin magsalita. Ngayon po, nakat na po yun, naintindihan na nila, hindi na daw yun mauulit. Alam ko naman na mabuti silang tao. Alam kong mabuti silang tao. Nadala lang sila ng walang pera kasi. Ayun lang. Hindi ko sila iiwan. Talagang mahal nilang anak ko, mahal nilang pamilya ko. Nagkaanuhan lang siguro ng emosyon. Okay? So, talagang nag-breakdown ako kahapon. Sobra. Hindi ako makapagsalita. Kasi wala akong pamilya Sila yung pamilya ko. Mahal ko sila. 'Di ba? Parang sobra pa yung pagmamahal ko, parang kapatid. Yung kapatid ko nga, napapadalahan ko lang, pero hindi kami ganun ka-close talaga, 'di ba? Pero yung mga katulong ko, sila yung kasama ko 24/7. Mahal na mahal ko na ngayon. Sa tuwing may problema kami lang nagdadamayan. Kaya bakit? Siguro sinubok lang talaga kami. Anyway, naiintindihan ko sila sa hirap ng buhay. Okay? So, maraming salamat din po sa mga nag-alala talaga sa akin. Okay. So, balik tayo dito sa person ninyo. Hanggang ngayon, alam nyo ba, pinipilit ko lang mag-reading ngayon. Pero sabi ko, kakayanin ko to. Okay. So, ito yung family issue kasi, 'di ba? Family issue. Kaya na-share ko sa inyo dito, lumabas kasi yung family issue na to. Okay. Baka po kasi may maari na yung person ninyo, tinatago niya, nagbibigay siya ng tulong sa side niya, or maaring kaibigan na hindi mo kilala, maaring kilala mo lang, pero hindi mo expected na parang nagtatago sila, nag-aabutan. Okay? Meron dito na parang patago or something. Biglaan na sino ba to, natukso ba ito yung person mo, mukhang ginastusan niya ito naglabas siguro talaga to ng pera. Okay, wag muna kayong kabahan, bakit ganun yung lumabas. Alam nyo yan, person nyo yan, kilala nyo yan. Ang babae kapag kinukutuban, totoo yan,
most of us na babae malakas ang kutob. Hindi lang dahil dahil babae tayo. Kasi ang Diyos, kapag linoloko lahat ng tao man o lalaki, lumalakas po yung kaba natin or yung intuition natin. Okay? Iyan ito, Seven of Pentacles at meron po kayong Page of Cups. Pinagsisihan niya man kung ano man yung mga kasalanan na ginagawa niya sa'yo. Okay? Pinagsisisihan niya. Maaring meron kayong properties, business na pinag-awayan dati na hindi naalagaan, nagkasagutan. Siguro, example, siya yung kumikita ng malakas, hindi mo naalagaan ng maayos. Baka seaman siya, baka cook. Ay, may nakita kong cook. Nagluluto. Okay? Baka ganun po siya. Hindi po naalagaan ng maayos. Feeling niya parang, teka lang, asan yung mga pera, asan yung ipon ko. Okay? May mga ganun na issue kayo. Okay? Mukhang parang feeling niya na hindi mo siya na natulungan about that. Ayan, puro issue ang family. Puro pera ang issue ang lumalabas dito. Okay? Yan. Maring yung iba sa inyo may complaint na, nag-complain kayo sa barangay or nagreklamuhan, nagkasagutan, properties or kayamanan or something ang pinag-aawayan, bills. Okay, may ganon. Pero intentionally ay hindi niya sinasadya na sabihin yan sa iyo lahat. Kasi yung unang cards ninyo, hindi siya galit. Okay, lumabas lang siguro yung mga ito na dahilan kung bakit kayo nagkaroon ng conflict or problema. Okay, Ace of Pentacles, Ace of Cups, meron akong nakikita dito, Ace of Swords, hindi siya makatulog talaga. Binagabagabag ang kanyang konsensya. Nakokonsensya sa iyo. Actually, umiiyak ito sa iyo habang nagsusorry. Expected mo iiyak talaga ito. Kung hindi po ito magsusorry sa iyo, mararamdaman mo na parang babawi siya sa iyo. Umiiyak at magsusorry ito. I-claim nyo itong reading na ito. Maybe this tomorrow or this week, may nakikita akong ganun pangyayari. Okay? Meron ako nakikita dito na parang ikaw yung humiwalay, ikaw yung parang nag-cut, gumawa ng problema. Don't be toxic ha, mga madam ko, mga boss ko. Huwag kayong masyadong toxic. Kung magdadrama kayo sa person, maghiwalay na lang tayo, hahamunin mo siya ng hiwalayan, baka po matutuluyan. Kasi toxic na po kayo eh. 'Di ba? Kayo po yung nagki-create ng problema. Mahirap po yun. Kayo po yung nagki-create ng problema tapos mag-aaway kayo o papangit po yun. Okay? So, unawain nyo rin po yung person ninyo. Magkakatuluyan po ito kung talagang inahamon mo siya ng hiwalayan. Okay? Pero ang nangyayari dito, pinaiyak mo siya, nasaktan siya sa'yo, feeling mo kasi parang, feeling niya parang, alam mo yun, parang sinasakal mo na siya. Okay? May lakad dito, may gagawin. Mahilig ba ito mag-bar, mag-alak, mag-ganon? Possible din na meron ako nakikita dito. Ano to? Five of Pentacles and okay, may kakausapin siya, may bibisitahin. Possible yan. May isang taong blessing in disguise na magtitiwala sa kanya. Ang laki no, happy family, happy lahat. Blessing na paparating, papasok sa kanya. May magandang sign. Okay? Kung nagsasama kayo ng person nyo, magandang sign yan. Okay? May lakad, hindi makatulog sa kakaisip sa'yo, umiiyak na baka magsusorry yan sa'yo. Long distance relationship, possible na naapektuhan kayo kasi may may lumabas na long distance. Nahihirapan kaya walang komunikasyon na maayos. Okay? Gusto kanyang kausapin, gusto kanyang makasama. Pero kasi ang layo-layo mo. Okay? Nananaginip po ito 100%. Mari ko bang tawagin ng mga letter S, L, M, N, K, S, V, I, H, A, P, K, M, N, E, C. Okay? Yan yung mga letter ng
malakas yung aura. Kung resonate pa rin kayo, lumabas dito, resonate at resonate po kayo kahit hindi po kayo natawag. Kayo pa rin ay kasama dito. Okay, mga love ko? So, tingnan natin yung person, or ikaw pala, sorry. Ito ay person mo. Energy ito ng person mo. Tingnan natin yung kayo naman. Okay? Kamusta naman kayo? Kamusta yung uh, yung aura ninyo? Kamusta kayo ngayon? Nakapahinga ba kayo? Okay? May sakit ka ba? Magpahinga, ano? Matulog ng maayos. Hindi rin pwede nung wala kayong tulog. Kasi mas maganda po na makakatulog kayo ng maayos. Especially po na pagdating sa work, hindi kayo matamlay. Okay, tingnan natin ha. Lord, bigyan niyo po sila ng magandang reading. Ako po ay nakikiusap sa inyo. Sa lahat po ng nakikinig ngayon sa akin, bigyan niyo po sila ng kaperahan at blessings in this guy. Biglang papasok ang swerteng malaking swerte. Papasok. Nang makabayad sila sa lahat ng bills nila, lahat ng mga loan, utang, makakalagpos po sila. Yung mga anak nila po, protektahan nyo po sila. Tulungan nyo po yung mga anak nilang mag-success. Ano to? 2, 4, 6, 8. 9 of Wands. Okay. May lakad ka na hindi natuloy. Ano to? Bakit? The Magicians. Oh my God. Bakit? Yung iba sa inyo meron ditong feeling nyo, in-spell yung person ninyo, ano? Okay. Talagang positive meron eh. Ay, nako naman. Bakit naman? The Chariot. Possible po yan, meron. May lumalabas dito, oh. Madiskarte ka, magaling ka din in fairness. Ay, ingat-ingat lang, ano, may nakaaway ka ba? Meron ka atang, okay. Ingat lang kayo sa mga humihingi ng tulong sa inyo, ha? Kasi possible po yan na hindi nyo na makikita kung ano yung itutulong nyo sa kanila. Okay? Ingat lang po. So, meron tayo dito Ace of Wands. Yung gumawa, nagbigay, gumasto talaga, no? Nako, kailangan nyo ng protections. Ace of Pentacles. Okay. Pero pagdating dito sa business ninyo, maganda, oh. May paparating na blessings. Huwag ka daw magdalawang isip. I-push mo yan kasi sayang, okay? Sayang na sayang po talaga. Huwag nyo pong anuhin. Wow! Oh, okay. Meron ditong gustong magkaanak. Okay, may nanonood dito gusto magkaanak. Alam nyo mga madam ko, mga boss ko, kung gusto nyo magkaanak, basta kaya nyong buhayin, kaya nyong responsibility as a parent. Okay? Hindi yung pakakainin nyo ng yung, ano ba tawag doon? Hindi nyo na yung 10 swak lang na bird brand ang kaya ninyong itustos sa bata. Mahiya naman kayo. Kung makakapagsalita yung baby na yan, ayaw niya kayong piliin na magulang niya. Okay? List lang. May mabubuntis dito, oh. May mabubuntis or buntis ka na. Ingat lang, ingat. May pills po tayo. Meron po tayo na depo na tinatawag kung ayaw ninyong mag-pills. Kasi nakakalimutan talaga pag mag-pills. 'Di ba? Okay? So, ang gagawin ninyo talaga ay kailangan ninyong ingatan ng inyong mga sarili. Okay? O possible din po ito. Baka next week, magsisex kayo. Possible. Naglilibog yung person ninyo. Okay, may nakikita ako nahuhuli ninyo ito nagsasarili. Okay? The Justice, nagtataka ka kung bakit ganon. May kakausap sa'yo, may bisita po kayo. Mukhang may salo-salo kang pupuntahan, may lakad, makakatanggap ka ng magandang tawag. Magandang message talaga ito. Okay? Ano pa ito? Wow. Ayan o, message talaga o. Gusto kanyang ano to? Nanghihingi ng tulong sa yung person mo.
Gusto kanyang piliin. Gusto kanyang puntahan. Ikaw yung pinipili niya, no? Yung iba sa inyo talaga nagawa. Possible po yan. May gumagawa sa inyong dalawa. Pero ikaw yung pinipili niya eh. Ikaw yung parang palaban kasi itong kalaban mo. Oh, nahuli mo ata ito sa phone. Meron nakatago or dating apps ba kayo nagkakilala? Nagkakaproblema ka din sa ganong paraan. Okay? Ayan, marami siyang dating apps. Malibog ba itong person na ito, ka-deal ninyo? Ilang beses na ito nagloko? Maraming beses na po. Hindi po ito isa lang ang pangloloko nito. Okay? Wow, magiging busy daw. Oh, wow, okay. Magiging busy ka daw. Oh. Possible na may taong kakausapin ka. Ano kaya ito? Aha. Okay. Okay. Siguro dito parang nag-aalala ka maglabas ng pera, pero ang sabi dito positive pa rin yan kahit maglabas ka ng pera. Worth it daw. Wow, worth it na worth it. Okay, kung ano man yan ang inaalala mo. Masyado ka nag-aalala sa mga bills, ang dami. Okay? Pero worth it na worth it daw yan. Oh, meron po kayong 6 of Cups. Ayan, oh. Siguro ikaw yung breadwinner sa family mo, ikaw lahat, at nagtutulungan. May anak kang yayaman. May anak kang gagana, lalaki siya ng maayos at siya, kumbaga, hindi siya maghihirap. Magaling to dumiskarte ang anak mo. Meron. Oh, ang ganda. Ayan, oh. Someone stalking. Okay? Yan ang inyong mga, possible po ini-stalk kayo ng third party. Possible King of Swords siya. Baka ex mo din. Possible. Kasi hindi naman Como King yan, babae, ay lalaki lang yan. Hindi po. Depende pa rin yan sa sitwasyon. Okay? Possible yung ex mo na talagang ini-stalk ka niya. Kahit sa social media, tinitingnan niya na kung online ka ba. Okay? Sa mga nag-a-apply ng trabaho, matatanggap po kayo. Huwag kayong mag-alala. Medyo meron lang nababagalan ka sa naboboard ka ba? Yan, nababagalan ka lang sa pangyayari. Gusto mong mabilisan na. Ayan, may magandang balita. Yang ka-board mo, meron din yung kapalit. Okay, magandang blessings daw. Page of Cups. Okay? So, kung gusto nyo pong mag-message sa akin, Miley Tarot po. Ito po ang aking Facebook account. Kung gusto nyo pong magpa-reading sa akin or magpaalaga, bumili ng powerful na bracelet natin, meron po talaga tayo. Okay? Yung friendly dwarf po natin, available po yan. Okay? Ito po ang aking Facebook account. In-upload po yan ng August 3. 755 ang react. So, 90 comments po yan. So, meron po tayo ditong June 4. In-upload yung cover. 466 ang react. 56 ang comment. Yan lang po ang i-message ninyo. Wala pong iba. Meron po akong 2 account. Backup lang po yun kapag nasira si Miley Tarot. Ito, may number po ako dyan, may Viber po ako, may WhatsApp po ako, may telephone po ako. Huwag po kayong mag-message dan, hindi ko po kayo papansinin. Okay? Papansinin ko lang po kayo kung nasira si Miley Tarot, especially sa Viber. Ang daming nagme-message sa Viber, akala nila papansinin ko sila, hindi po. Dito po tayo sa Miley Tarot. Kapag narinig ninyo sira ang messenger ni Miley Tarot, then doon nyo ako kakausapin sa Viber. Okay? Mag-login muna ako. Wait lang. Ano to? Hi everyone! Pakamusta naman po sa mga Avid fan mo, ma'am? Hehehe. Kahit hindi nila po kami nakikita, gusto naming parating din ang message na ito. Lakasan lang din nila ang loob nila. Katulad ko din po ay talagang super bagsak at down na down po talaga ako. Pero talagang blessing ka
blessing ka ni Lord dahil nakilala kita, ma'am. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa dahil ako po talagang handang sumugal kay Ma'am Miley. Talagang, natulungan niya po talaga ako. Ma'am, maraming salamat po talaga at masaya po ako na isa rin po ako na excited mag-message sa'yo. Busy lang po talaga ako dahil kagagawan mo yan. Hehehe. Ngayon, halos hindi ako po magkaudgaga sa ginagawa ko dahil ang business ko naging okay. Maraming salamat sa iyo, ma'am. Kahit pa konti-konti, nakakabayad na po ako sa mga problema ko sa bayarin. At doon naman sa aking asawa, napansin ko po, ma'am, na talagang nagbago po talaga. Ang laki po ng pinagbago ng asawa ko. Nariyan din po na sumusuporta na po siya sa akin sa mga gusto. Kaya nga po nakaka-income po ako ng malaki-laki ngayon dahil nakasuporta na po siya sa akin. At pagkatapos po ng trabaho ay lagi na po siyang umuwi sa oras. Ang laki po talaga ng pinagbago ng asawa ko. Dahil sa iyo, ma'am. Maraming salamat, ma'am. Talagang blessing po kayo sa amin. Hulog po kayo ng langit sa amin, ma'am. Huwag po kayong magsasawang, tulungan kami. Worth it po ang pagpapaalaga ko sa inyo. Itong bracelet po, ma'am, talagang hanggang ngayon, iniingat-ingatan ko pa rin. Salamat sa pagbalik at pag-ayos sa aming pamilya, ma'am. Super legit powerful. I love you, ma'am. Okay. So, kung gusto niyo magpaalaga sa akin, nandyan lang po. Kung hindi niyo po kayo magpaalaga, bracelet po, pwede. Yung perfume po natin, ini-spray lang po yan sa ating person. Mananaginip po yan siya. Si friendly dwarf po natin. Mag-order po kayo. Maraming salamat po. Ingat kayo. Bye-bye.